Xavi, manatili ka Xavi. Manatili ka Xavi. Manatili ka. Magandang araw mga kaibigan ng Barca Channel. I-like nyo na dahil ibabahagi ko ang posibleng starting 11 ng Barca ni Flick kontra Villarreal ngayong linggo. Anong laban ito sa Jornada 17 na inihahatid ng Barca Hoy ng live na may kamangha-manghang pagkwento? Pero susuriin, aalamin at tatalakayin natin ito. Anong lineup kaya ang ilalabas ni Hansi Flick para sa laban? Magsisimula tayo siyempre sa goal kung saan muling magbabantay si Joan Garcia, ang goalkeeper na babalik sa starting 11 matapos hindi makalaro sa laban sa Copa del Rey. Kasi nga, inireserba siya ni Hansi, pinahinga siya. At ngayon siya naman ang maglalaro sa laban sa Liga. Joan Garcia. Sa goal ng Barca, ang goalkeeper na si Catalan ay nandyan para magbigay ng seguridad at katiyakan. Punta tayo sa right back. Dito walang duda. Ipapasok mo ba si Jules Koundé? At sandali lang, pamilya, sumali na kayo sa platform ng Big Up, magparehistro, i-click ang laban na Villarreal-Barcelona sa platform na ito, na talagang napakaganda, at sumali kayo sa komunidad ng Barca. Ngayon, i-click mo ang laban ng Villarreal at lalabas ang mga prediction. Ang laro para sa ating komunidad. Sumali ka at maglaro para ito sa lahat ng tao at pwede mo itong gawin sa ganitong paraan. Ibibigay nila sa iyo ang mga prediksyon. Magmarka ka ng dalawa, kailangan mong magmarka ng dalawa at sumali sa laro. Mayroon na tayong 17 katao na kasalukuyang sumasali at nag-join sa laro ng laban na ito. Makakuha ng kamanghamanghang mga premyo kasama ang Barca ngayon at ang mga kaibigan mula sa Big Up, magparehistro ka na. Ipinasok na natin ang Pranses na si Jules Koundé bilang right back ng Barca na kailangang maging mahalagang manlalaro ulit para sumuporta. Tutulong din siya kay Amin Jamal sa gilid na yon at sa kanang bahagi. Si Koundé sa kanang banda, sa depensa ng Barca sa kaliwa. Si Alejandro Balde ay ipinasok dito. Ang eroplano ng Catalonia mula La Masia ay babalik doon kung walang aberya sa kaliwang bahagi kung saan kailangang maging matalim para matulungan ang Barca. Sa depensa, ilalagay natin ang kasalukuyang naging pangunahing lineup kasama si Pau Cubarsí. Kasama ang mabait na Gerard Martin. Si Gerard Martin ay nagpatatag. At tingnan mo ang depensa, Joan Garcia, Koundé, Cubarsí, Gerard Martin at Alejandro Balde. Meron tayong 3 homegrown players sa depensa ng Barca para sa laban na ito kontra Villarreal. Sa tingin ko, ito ang magiging panimulang depensa. Ang kopo ng ilalabas para depensahan laban sa paparating na Villarreal. Kung matatalo, matatanggal ang Villarreal. Pamilya at mag-ingat dahil pwedeng mangyari ang kahit ano sa gitna ng laro. Nabanggit din natin na si Pedri ang magiging starter. Sa totoo lang, ng Villarreal. Tinalo siya ng Racing de Santander sa Copa del Rey, ang leader ng Segunda División. Kasama ni Pedri sa gitna ng kampo ang mago mula Canary Islands na si Eric Garcia, ang revelation at kasalukuyang namamayagpag. Para sa akin siya ang isa sa pinakakondisyon sa buong roster ng Barca. Si Eric Garcia ay pinaghihirapan talaga ang kanyang pwesto at hindi basta ibinigay sa kanya. Kailangan ni Eric Garcia na nasa gitna ng field para harapin ang Villarreal. Na makikita rin natin mamaya kung anong mga posibilidad ang kayang gawin ng koponan ni Marcelino Garcia, Tonal. Sa attacking midfield, may mga pagdududa dahil nasa komplikadong sitwasyon tayo kung ilalagay ba natin si Rafinha sa attacking midfield o kung ipapasok natin si Fermin. Dahil maganda ang laro ni Marcus Rashford at dahil dito may malaking disyuntiba kung sino ang ipapasok natin. Si Rashford, Rafinha o Fermin. Paano natin gagawin ito? Sa tingin ko para sa laban na ito, si Fermin ang magsisimula bilang starter. Si Fermin sa attacking midfielder. Bubuo ng midfield trio na sina Pedri, Fermin at Eric Garcia. At ngayon, sa forward, sa tingin ko ay magsisimula tayo kay Rafinha bilang starter sa kaliwang bahagi. Maganda rin ang kondisyon ng kapitan ngayon. At galing din siya sa pagmarka ng 2 goal laban sa Asuna sa huling laro ng Liga sa kanang bahagi. Inaabangan natin. Siyempre, si Lamine Yamal. Isang Lamine Yamal na kailangang bumalik. Mayroon din siyang napakagandang antas at unti-unti siyang gumagaling, lumalago. Kailangan nating magpasensya. Umaasa ako na susuportahan siya ng mga tao dahil 18 taong gulang pa lang siya at kailangan nating todo suporta kay Lamine Yamal at sa ating mga forward. Kaya ang tanong ay nasa pagitan ni Ferran Torres at ni Robert Lewandowski.
Mukhang nakabawi na si Lewandowski at dalawang sunod na laro na hindi siya nagsimula o naglaro kahit isang minuto. Iniisip ko na para sa laban na ito, si Robert ang maaaring mapili pero malinaw na nagpahinga si Ferran sa Copa kahit naglaro sa huling minuto kaya posible siyang magsimula bilang pangunahing manlalaro. Kaya maraming mga opsyon. Isa dito ay maaaring si Rafinha ang maglaro bilang attacking midfielder at magsimula si Fermin mula sa kaliwa o kaya naman ay hindi magsimula si Fermin mula sa simula. Pumasok si Marco Rashford bilang sentrong o kaliwang striker sa laban na ito habang maaaring hindi magsimula si Lewandowski at papasok si Ferran. Ito ay isa pang posibleng pormasyon. Hindi ako magugulat. Ibig sabihin, kung makita ko ang team na ganito na may ganitong atake at midfield, hindi rin ako magugulat. Ano sa tingin mo? Joan Garcia, Koundé, Pogo Barsi, Gerrard, Martin, Valde, Pedri, Eric, Rafinha, Rashford, Ferran, Lamine, Yamal. Ipapaalala ko sa iyo, pwede ring ilagay si Rafinha dito. Tapos si Fermin Lopez naman sa gitna ng midfield bilang attacking midfielder sa taas. Si Ferran o si Robert Lewandowski. Hindi ko talaga maisip ang ibang senaryo na papasok sina Ronnie Bargi, Marc Asado at Marc Bernal. Isang pagbabago sa depensa, hindi ko alam. Mas nakikita kong komplikado iyon, pero ito ang mga posibleng galaw na inaasahan ko alinman kay Ferran. O kay Lewandowski, sa kaliwa si Rafinha o Rashford. Sa attacking midfielder, si Fermin o Rafinha. Si Diaz Belogi, ang kapitan ng Brazil, na nasa napakagandang kondisyon ngayon. Tingnan natin ang posibleng lineup, pati na rin ng Villarreal, tingnan natin. Pamilya, narito ang posibleng starting 11 ng Villarreal. Kasama si Luis Jr. bilang goalkeeper, Pau Navarro sa kanan, at Rafa Marin bilang center back dahil nagtapos si Juan Foyth na may injury sa cup match. Sa kaliwa, bilang center back ay si Renato Veiga at sa kaliwang bahagi, bilang left back si Pedraza. Tandaan ninyo, si Sergi Cardona ay nagtapos din ng may iniindang sakit sa Copa del Rey match sa gitna ng field. Kaya mukhang sina Dani Parejo at Santi Comesaña ang maglalaro sa midfield. At sa unahan, bantayan ang mga winger. Para sa akin si Alberto Molero ay isa sa pinakamahalagang manlalaro ng Villarreal ngayon. Sa kanan, si Buchanan ang mega crack na Canadian na nakagol na laban sa atin noong nakaraang season. At sa unahan, si Ayoze Perez, isang lalaki na dalawang sunod na laro nang nakakapag-goal laban sa Barca, sa kasama ni Oluwasegi o ni Pepe. Maraming wala ang Villarreal, gaya ng makikita ninyo dito sa taas ng ulo ko, at dalawa sa pinakamahalaga ay ito. Dahil sa Copa de Africa, sina Elias Achomag at Pape Gueye ay hindi makakalaro at hindi magiging available. Mayroon sa bench ng Villarreal sina Pepe na sa tingin ko dapat starter, Mikotache at ang Israeli na si Salomon. Kaya mag-ingat dahil maganda ang lineup ng Villarreal na pumapangatlo na may dalawang laro pang kulang at kakalabas lang sa Copa del Rey. Matapos matalo ng 2-1 sa Santander, natalo rin sila ng 2-3 laban sa Copenhagen sa Champions at ang huli nilang laban sa Liga ay nanalo sila ng 2-2 kontra Getafe. Kaya naman, malaking laban ito sa darating na linggo sa Ceramica. Villarreal-Barca, pupunta ang Barca para sa 3 puntos. Ito ang posibleng starting 11 nina Hansi Flick at Marcelino. Kita tayo sa linggo para sa laban na Villarreal-Barca. Dito sa Barca, pindutin ang like at mag-subscribe. Barca kahapon ngayon at magpakailanman.